Wala siyang silbi, Rodolfo. Isang baog na kinuha natin sa lansangan at binihisan, pero hanggang ngayon ay wala pa ring naibibigay na tagapagmana sa pamilya Dizon. Pabigat lang ang babaeng iyan sa ating dangal. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng mansyon. Bawat salita ay punong-puno ng lason at panghahamak. Sa labas ng pintong bahagyang nakabukas nakatayo si Severina. Basang-basa ang kanyang manipis na blusa mula sa malakas na ulan sa labas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang yakap-yakap ang isang maliit na supot ng gamot, ang gamot na binili niya gamit ang huling sentimo mula sa pagbebenta ng kakanin sa ilalim ng nakatirik na araw kaninang umaga. Ang gagamot na para sana sa rheuma at alta presyon ng biyenang kasalukuyan siyang nilalait. Nararamdaman ni Severina ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang buhok na tumutulo sa sahig, tila ba sumasabay sa pagpatak ng kanyang luha na ayaw niyang ipakita. Ang hapdi sa kanyang lalamunan ay mas matindi pa kaysa sa ginaw na dala ng bagyo. 5 taon. 5 taon siyang nagsilbi bilang alila sa bahay na ito sa ngalan ng pag-ibig at tungkulin, ngunit sa paningin ng mga taong pinaglingkuran niya, siya ay nananatiling isang mantsa sa kanilang malinis na pangalan. Huwag kang mag-alala, Mama Charm, sagot ng isang pamilyar na boses na nagpatigil sa tibok ng puso ni Severina. Kay Rodolfo yon, ang kanyang asawa. Nakaayos na ang lahat. Pipirmahan na lang niya ang mga papeles at tuluyan na siyang mawawala sa buhay natin. Si Cassandra na ang tunay na reyna ng bahay na ito. Isang mahinang hagikik ang sumunod. Doon ay nakita ni Severina sa pagitan ng siwang ng pinto ang isang babaeng nakasuot ng seda, nakasandal sa dibdib ng kanyang asawa. Si Cassandra. Ang babaeng akala niya ay malapit na kaibigan ng pamilya, ngunit ngayon ay may hawak ng baso ng alak itinataas para sa isang tagumpay na ninakaw mula sa kanya. Dahan-dahang humakbang si Severina papasok, ang tunog ng kanyang basang tsinelas sa marangyang sahig ay tila isang babala na hindi nila pinansin. Pagkakita sa kanya, hindi man lang nabakas ang pagsisisi sa mukha ni Rodolfo. Sa halip pagkabagot at pandidiri ang nakita niya sa mga matang dati ay nangangako ng protection. Narito na pala ang ating dakilang martir. Panggungot niya ni Doña Consuelo habang tumatayo mula sa kanyang mamahaling sofa. Lumapit ito kay Severina at bago pa man makapagsalita ang babae, mabilis na kinuha ng matanda ang baso ng alak mula sa mesa at walang awang isinaboy ang mapait na likido sa mukha ni Severina. Ang lamig ng alak ay humalo sa init ng kanyang kahihiyan. Ang supot ng gamot ay nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay, bumagsak sa sahig at nayurakan ng suot na sapatos ni Cassandra na lumapit din sa kanya. Ano ito, gamot, tawa ni Cassandra habang pinaglalaruan ang buhok ni Rodolfo. Salamat, Severina, pero hindi na kailangan ni Mama ng mumurahing gamit mula sa kalsada. Kayang-kaya na naming bumili ng pinakamahal na ospital ngayon dahil sa wakas amin na ang lahat. Inabot ni Rodolfo ang isang makapal na sobre kay Severina. Ito ang mga dokumento ng annulment at ang kasulatan na inililipat na ni na Mama ang titulong bahay kay Cassandra. Umalis ka na, Severina. Ayaw kong makita ang basang-basahan sa gitna ng selebrasyon namin. Walang salitang lumabas sa bibig ni Severina. Ang sakit ay umabot na sa puntong hindi na kayang ilabas ng sigaw. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa katotohanang ang 5 taon ng kanyang buhay ay itinapon na parang basura sa isang iglap. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog, para alagaan sila, ang bawat pisong lihim niyang ibinayad sa mga utang ng pamilya Dizon, lahat ng iyon ay kinalimutan sa harap ng bago nilang luho. Kinaladkad siya ni Rodolfo patungo sa pinto. Walang awa siyang itinulak palabas dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa madilim at maputik na kalsada. Ang tunog ng dambuhalang gate na nagsara at ang paglock ng bakal ay tila huling hantungan ng kanyang pagkatao bilang si Severina Dizon. Habang nakadapa sa gitna ng ulan, nararamdaman niya ang malalamig na putik na dumidikit sa kanyang balat. Ang bawat hikbi ay nilalamon ng dagundong ng kulog. Sa gitna ng kadiliman, tinitigan niya ang kanyang mga palad na puno ng gasgas at dumi. Hanggang kailan mo titiisin ang sugat na ikaw mismo ang nagbabayad para malunasan? Hanggang kailan ka magiging biktima sa sarili mong kwento? Ang malamig na ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Severina habang siya ay nakadapa pa rin sa basang kalsada. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang lasa ng lupa at pait. Sa gitna ng kulog, biglang bumalik sa kanyang gunita ang boses ng kanyang ama, 5 taon na ang nakalilipas.
Isang boses na puno ng karunungan, ngunit may kasamang babala. Severina, anak, wika ng kanyang ama sa kanyang alaala. Ang tunay na ginto ay sinusubok sa apoy. Mamuhay ka ng payak sa loob ng 5 taon. Huwag mong gagamitin ang yaman ng ating pamilya. Doon mo makikita kung sino ang tatanggap sa iyo nang dahil sa iyong puso at hindi dahil sa iyong bulsa. Kapag natapos ang panahong iyon, ang lahat ng iniwan ko ay magiging sa iyo ng lubos. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Severina. Tapos na ang 5 taon. Ngayong gabi sa gitna ng bagyong ito, natapos ang huling segundo ng kanyang pagtitiis. Ang apoy na sumubok sa kanya ay hindi nagmula sa ginto, kundi sa kalupitan ng mga taong itinuring niyang pamilya. Hinawakan niya ng mahigpit ang basag na kwintas ng kanyang ama na nasa putikan ang tanging alaala ng isang buhay na tinalikuran niya para sa isang lalaking hindi pala karapat-dapat. Sa dulo ng madilim na kalsada lumitaw ang 2 malakas na ilaw mula sa isang sasakyan. Ang nog-eng makina ay dambuhala, ngunit suwabe unti-unting lumalapit hanggang sa tumigil ito sa tapat mismo ng nangangatog na katawan ni Severina. Isang itim na limousine makintab at tila hindi tinatamaan ng dumi ng paligid. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas, may hawak na malaking payong upang harangan ang ulan. Ito si Marco, ang matapat na kanang kamay ng kanyang ama na 5 taon niyang hindi nakita. Naglakad ito ng mabilis patungo sa kanya at agad na yumukod ng mababa, isang paggalang na matagal nang hindi naramdaman ni Severina. Chairman Severina, Angie, boses ni Marco, ay puno ng pag-aalala at pighati nang makita ang kalagayan ng babae. Tapos na ang paghihintay, narito na po ako para sunduin kayo, tumingala si Severina. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng luha ay unti-unti nang nagliliyab sa isang bagong uri ng determination. Hindi na ito ang Severina na nagbebenta ng kakanin sa ilalim ng araw. Hindi na ito ang manugang na tinitiis ang bawat sampal at mura ni Doña Consuelo. Inabot ni Marco ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo. Sa bawat pag-angat ni Severina, tila ba itinatapon niya ang bigat ng 5 taong pang-api. Bago pumasok sa loob ng marangyang sasakyan, tumigil siya. Tiningnan niya ang kanyang lumang tsinelas na punong-puno ng putik at sira-sira na. Marahan niyang hinubad ang mga ito at iniwan sa gitna ng kalsada, hinahayaang tangay ng agos ng tubig-ulan. Yumapak siya sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga paa ay naramdaman ang lambot ng mamahaling carpet, isang malaking kaibahan sa magaspang na semento ng mansyon ng mga Dizon. Iniabot ni Marco ang isang mainit na tuwalya at isang makapal na folder na may selyo ng Emo Group. Nakahanda na ang lahat. Chairman, ulat ni Marco. Habang marahang isinasara ang pinto ng sasakyan, pinuputol ang ingay ng bagyo sa labas. Ang lahat ng ari-arian na lihim ninyong binili sa ngalan ng mga Dizon ay maaari na nating bawiin sa isang kumpas nyo lang. Ang kanilang mga utang, ang kanilang mga bank accounts, hawak na natin ang leeg nila. Binuksan ni Severina ang folder. Sa loob nito ay ang listahan ng lahat ng sakripisyong ginawa niya, ang mga perang ipinambayad niya sa sugal ni Rodolfo, at ang mga utang ni Doña Consuelo na inakala nilang nabura dahil sa swerte. Hindi nila alam siya ang swerteng iyon, at ngayong gabi ang swerteng iyon ay naglaho na. Marco, ang boses ni Severina ay malamig, walang emotion, parang bakal na dumaan sa yelo. Ipatupad ang lahat ng kaukulang legal na hakbang. Simulan ang pagbawi sa lahat ng ibinigay ko. Huwag mo silang ititira kahit isang sentimo. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng bubong sa gitna ng ulan. Sumandal si Severina sa upuan habang umaandar ang sasakyan palayo sa madilim na bahaging iyon ng kanyang buhay. Hawak pa rin niya ang basag na kwintas ng ama, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Ang bagyo sa labas ay malakas, ngunit mas matindi ang baha ng hustisya na parating sa pamilya Dizon. Isang matalim na titig ang sumalubong sa refleksyon ni Severina sa dambuhalang salamin ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Amo Tower. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Severina na amoy uling at pawis mula sa paglalako ng kakanin. Ngayon suot niya ang isang itim na silk suit na tila sadyang ginawa para sa isang reyna, at ang kanyang leeg ay pinalamutian ng isang simpleng perlas, isang simbolo ng luho na may kasamang linis at dangal. Sa labas, ang lungsod ng Manila ay nagsisimula pa lamang magising mula sa hagupit ng bagyo kagabi. Ang mga ulap ay unti-unti nang naglalaho, ngunit sa loob ng puso ni Severina ang bagyo ay kasisimula pa lamang. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay.
Mayroon pa ring mga maliliit na gasgas at kalyo mula sa 5 taon ng mabigat na trabaho mga bakas ng kanyang pagiging aliping sa gigilid sa pamilya Dizon. Marahan niyang hinawakan ang isang mamahaling singsing na brilyante sa kanyang daliri. Nararamdaman ang lamig ng bato sa kanyang mainit na balat. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco Bitbit, ang isang tablet at ilang mga dokumento. Yumuko dito ng bahagya bago lumapit sa malawak na mahogany desk. Chairman, handa na ang lahat ng accounts, wika ni Marco sa mahinahong tono. Gaya ng iniutos ninyo, ang lahat ng shadow funding na dumadaloy patungo sa Dizon Group ay pinutol na natin kaninang alas 5 ng umaga. Sa oras na magbukas ang mga bangko, wala na silang madudukot kahit isang kusing. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Severina. Umupo siya sa kanyang swivel chair, ang bawat galaw niya ay puno ng autoridad na tila balikas na sa kanya simula pa noong isilang siya. Paano ang credit lines ni Rodolfo? Tanong ni Severina habang binubuksan ang isa sa mga file. Lahat po ay naka-freeze, ma'am. Kasalukuyan po siyang nasa isang sikat na jewelry store sa Makati kasama si Cassandra. Balak yata niyang bilhan ang babae ng isang engagement ring gamit ang corporate card na ikaw mismo ang nagpupondo noon. Sagot ni Marco na may bakas ng inis sa boses. Huminga ng malalim si Severina. Naalala niya kung paano siya nagmakaawa kay Rodolfo noong nakaraang buwan para sa dagdag na panggastos sa bahay dahil tumaas ang presyo ng bigas, ngunit ang isinagot lang ng lalaki ay, "Matuto kang magtipid, Severina. Hindi ako nagtatrabaho para lang lustayin mo." Ang bawat alaala ng pagtitipid niya, ng pagkain niya ng tira-tirang ulam para lang may maipakain sa biyanan ay tila mga saksak na bumabalik sa kanyang alaala. "Hayaan mo siyang pumili ng pinakamahal na singsing, Marco," utos ni Severina habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa listahan ng mga utang ng mga Dizon. Gusto kong maramdaman niya ang kahihiyan sa harap ng maraming tao sa oras na tanggihan ng makina ang kanyang card. Iparanas mo sa kanya ang pakiramdam ng isang pulubi na pilit nagnanakaw ng tingin sa mga bagay na hindi niya kailanman kayang pag-arian. Tumango si Marco at agad na nagtipa sa kanyang tablet. "Masusunod po, Chairman, at tungkol po sa mansion. Ang titulo ay kasalukuyan nang nasa proseso ng foreclosure dahil sa hindi pagbabayad ng mga utang na ginarantiyahan ninyo noon. Sa loob ng 3 araw, maaari na nating silang palayasin." Tumayo si Severina at muling lumapit sa bintana. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang direksyon kung nasaan ang mansion ng mga Dizon, ang lugar na naging kulungan niya sa loob ng 5 taon. Ang bawat sulok ng bahay na iyon ay saksi sa kanyang mga hikbi sa madaling araw habang naglalaban ng mga damit ni Rodolfo at Cassandra. "Wag mo na, Marco," pigil ni Severina, ang kanyang boses ay tila may halong pait at tamis ng paghihiganti. "Gusto ko silang makitang nagkakandara pa muna. Gusto kong makita kung gaano kabilis magbabago ang pag-ibig ni Rodolfo at Cassandra kapag wala na ang perang nagbubuklod sa kanila. Ang paghihiganti ay isang putahe na mas masarap kainin kapag malamig na." Hinaplos ni Severina ang ibabaw ng kanyang mesa, nararamdaman ang kinis nito. Ang kanyang puso ay punong-puno ng galit, ngunit may isang bahagi nito na tila nangungulila pa rin sa pangarap na pamilya na inakala niyang nabuo niya. Isang butil ng luha ang nagtangkang kumawala, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang panahon ng pag-iyak ay tapos na. "Chairman, may isa pa po," dagtong ni Marco. May isang misteryosong account na nagtatangkang magpasok ng pondo sa kumpanya ni Rodolfo mula sa labas ng bansa. Hindi pa namin matukoy kung sino ang nasa likod nito. Napakunot ang noo ni Severina. Ang kanyang pakiramdam ay nagsasabing may isang taong hindi niya inaasahan ang nakikialam sa kanyang laro. Sino ang may sapat na lakas para subukang iligtas ang isang lumulubog na barko? "Sir, pasensya na po pero declined ang inyong credit card. Baka gusto niyo pong gumamit ng ibang card para sa singsing na ito." Ang boses ng sales lady sa loob ng sikat na jewelry store sa Makati ay mahinahon, ngunit sa pandinig ni Rodolfo, ito ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Ramdam niya ang paglingon ng ibang mga mamahaling kliyente sa loob ng tindahan, ang kanilang mga mapanghusgang tingin na tila tumutusok sa kanyang likuran. Sa tabi niya si Cassandra ay nakataas ang kilay, ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis ay unti-unti nang pinapalitan ng pagkainis. "Rodolfo, ano ba yan? Akala ko ba ay unlimited ang credit line mo para sa kumpanya?" Pabulong ngunit matalim na. Sabi ni Cassandra habang hinihimas ang kanyang leeg
na tila ba nairita dahil wala pa itong suot na bagong hiyas. Sandali lang, baka may problema lang sa sistem ng bangko. Pagdadahilan ni Rodolfo habang mabilis na kinukuha ang isa pang gold card mula sa kanyang pitaka. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, isang hindi maipaliwanag na kaba ang nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Subukan mo itong isa, siguradong gagana yan. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, ang tunog ng card machine na tumatanggi sa transaction ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang dangal. I'm sorry po sir, decline pa rin po. Ayon sa system, naka-freeze ang inyong corporate at personal accounts. Hindi na nakapaghintay si Cassandra. Iniwan niya ang singsing sa ibabaw ng glass counter at mabilis na lumabas ng tindahan nang hindi man lang tinitingnan ng asawa. Napilitan si Rodolfo na sumunod, ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy dahil sa tindi ng kahihiyan. Pagdating nila sa mansion ng mga Dizon, hindi kapayapaan ang sumalubong sa kanila, kundi ang galit na boses ni Doña Consuelo. Ang matanda ay nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng tubig na tila ba iyon na lamang ang natitirang luho sa kanyang buhay. Rodolfo, bakit tumawag ang bangko at sinabing hindi na raw tayo pwedeng mag-withdraw at ang mga katulong nag-aalisan na dahil hindi raw pumasok ang kanilang mga sahod. Sigaw ni Consuelo, ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa tindi ng galit. Hindi ko alam mama, kanina pa ako tumatawag sa opisina pero walang sumasagot, sagot ni Rodolfo habang padabog na nauupo sa sofa. Biglang tumawa ng mapait si Doña Consuelo, isang tawa na walang halong saya kundi puno ng lason. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Ang malas na babaeng iyon, kahit wala na siya rito, iniwan niya sa atin ang kanyang kamalasan. Siguradong may ginawa si Severina bago siya umalis. Baka ninakaw niya ang mga lihim na dokumento ng kumpanya. Mama, paano gagawin iyon ni Severina? Wala siyang alam kundi magluto at maglaba. Kontra ni Rodolfo, ngunit sa loob-loob niya, nagsisimula na rin siyang magduda. Huwag kang tanga, Rodolfo, ang mga taong galing sa hirap ay marunong magnakaw para mabuhay, hiyaw ng matanda. Dapat ay ipinakulong na natin siya noon pa lang. Ngayon pati ang kuryente at tubig natin may banta ng maputulan. Cassandra anak, baka naman pwedeng ang pamilya mo muna ang tumulong sa atin. Umiwas ng tingin si Cassandra, ang kanyang mga mata ay mailap. Titingnan ko po tita, pero alam niyo naman ang pera namin ay naka-invest sa mga properties sa labas ng bansa. Sa gitna kanilang pagtatalo, isang marahang katok sa pinto ang nagpatigil sa lahat. Dahil wala na ang mga katulong, si Rodolfo mismo ang nagbukas. Isang lalaking naka-uniforme ng courier ang nag-abot ng isang itim na sobre. Walang pangalan ng nagpadala, tanging selyo lamang ng Amo Group ang nakatatak dito. Nang buksan ni Rodolfo ang sobre, nalaglag ang kanyang panga. Hindi ito sulat ng paniningil. Ito ay isang paanyaya para sa isang eksklusibong charity gala ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. At sa ilalim ng paanyaya, may nakasulat na maikling mensahe sa wikang Tagalog na tila ba isang sumpa. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng limos, kundi ng katarungan. Magkita-kita tayo sa dilim. Sino ang nagpadala nito? At bakit tila kilalang-kilala sila ng nagpadala? Sa gitna ng katahimikan ng mansion, ang bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng isang malamig na hangin na tila ba nagmumula sa mga kaluluwa ng kanilang mga nakaraan. Sigurado ako, Rodolfo, ninakaw ni Severina ang pera niyo bago siya lumayas. Huwag mong sabihing hindi mo napansin kung paano siya nagkukunwaring mahirap habang dahan-dahang kinakaltasan ang kumpanya niyo. Ang boses ni Cassandra ay matinis at puno ng pait habang nakatingin siya sa tumpok ng mga maruming pinggan sa lababo. Wala na ang mga katulong na dati ay tila mga anino na naglilinis ng bawat dumi sa mansyon. Ngayon ang amoy ng napanis na pagkain at ang alikabok sa bawat sulok ng mamahaling muebles ay tila mga piping saksi sa mabilis na pagbagsak ng pamilya Dizon. Ang mansyong ito na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay nagmumukha ng isang malawak na kulungan. Napahilot sa kanyang sentido si Rodolfo. Ang kanyang hitsura ay malayo na sa pagiging makisig na negosyante. Ang kanyang polo ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay puyat mula sa pag-iisip kung paano muling bubuksan ang kanyang mga accounts. Cassandra, alam nating lahat na walang ibang alam si Severina kundi ang magpakumbaba at sumunod, sagot ni Rodolfo. Ngunit may bahid na rin ng pagdududa sa kanyang tinig. Pero, tama ka, saan siya kukuha ng perang pambayad sa mga utang natin noon kung hindi siya nagnanakaw sa pondo ng pamilya?
Ang akala ko ay galing sa kakaninang perang ibinibigay niya, pero imposible iyon. Humalakhak si Cassandra isang tunog na walang bakas ng pag-ibig, kundi puno ng paggaganid. Kakanin Rodolfo, huwag kang tanga. Niloloko ka lang ng babaeng iyon. Ginamit niya ang pagiging martyr para makuha ang tiwala niyo habang dahan-dahang itinatago ang kayamanan niyo sa isang lihim na account. Kaya tayo naghihirap ngayon dahil nasa kanya na ang lahat. Lumabas mula sa kanyang silid si Doña Consuelo, nakasuot ng isang lumang duster na malayo sa kanyang dati ay marangyang kasuotan. Kung ganoon kailangang mahanap ang babaeng iyon, kailangan nating bawiin ang pag-aari natin. Hindi maaaring magpakasasa ang isang hampas lupang tulad niya sa pinaghirapan ng asawa ko. Yon na nga ang plano ko, Mama. Sabi ni Rodolfo, ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Hahanapin natin siya sa mga iskinitang tinatambayan niya. Siguradong nagtatago lang iyon sa kung saang barong-barong yakap-yakap ang perang ninakaw niya sa atin. Gagamitin natin ang utang na loob na dapat ay ibalik niya sa pamilyang tumanggap sa kanya. Naniningkit ang mga mata ni Cassandra habang tinitingnan ang imbitasyon mula sa Amo Group na nasa ibabaw ng mesa. Sa kanyang isip, baka ito na ang pagkakataong makahanap ng bagong malalapitan. Rodolfo, kung makuha natin ang pera kay Severina, magagamit natin yon para makapasok sa event ng Amo Group. Doon makakahanap tayo ng mga bagong investors. Pero kailangan muna nating pasukuin ang ex-wife mo. Inisip ni Cassandra ang hitsura ni Severina, ang mga kamay na may kalyo, ang mukhang walang kolorete, at ang simpleng pananamit. Hindi siya makapaniwala na ang isang tulad ni Severina ay may kakayahang manlinlang. Ngunit dahil sa sarili niyang kasakiman, mas madali para sa kanya na isipin na lahat ng tao ay kasing sama niya. Pupunta tayo sa dating tinitirhan ng mga magulang niya, utos ni Rodolfo. Pipilitin natin siyang magsalita. Kung ayaw niyang ibalik ang pera sa mabuting usapan, idadaan natin sa dahas ng batas. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan kapag napatunayan kong ninakawan niya ang kumpanya. Habang nagpaplano ang tatlo sa loob ng madumi at mainit na mansyon, hindi nila alam na ang bawat salitang binibitawan nila ay tila mga hakbang patungo sa isang bitag na mas malalim pa sa kanilang iniisip. Ang akala nilang pera na ninakaw ay ang sariling kayamanan ni Severina na matagal na nilang inuubos nang hindi nila nalalaman. Napatingin si Cassandra sa labas ng bintana kung saan ang langit ay muling nagdidilim. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na hindi niya masagot-sagot. Paanong ang isang babaeng itinapon nila sa putikan ay tila may hawak pa rin ng kanilang kapalaran pabataan? Ang maliit na dampa sa dulo ng madilim na eskinita ng tondo ay tila isang marupok na alaala ng nakaraan. Doon sa loob ng barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy na kaupo, si Lola Idang. Ang kanyang mga mata na pinalabo na ng panahon at katarata ay nakatuon sa isang maliit na kandilang nagbibigay ng kakaunting liwanag sa loob ng silid. Siya ang dating Vinta o Vudong ng pamilya. Dizon ang tanging tao na nagpakita ng tunay na pagmamahal kay Severina sa loob ng 5 taon ng pagtitiis nito. Inubo ng mahina ang matanda, ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang pagod na makina. Hawak niya ang isang lumang litrato ni Severina, ang dalagang itinuring niyang sariling apo. Nasaan ka na kaya, anak? Bulong niya sa hangin, ang boses ay nanginginig sa pag-alala. Biglang niyanig ang katahimikan ng eskinita ng malalakas na yabag ng mga sapatos na hindi kailanman dapat naroon. Ang malakas na tunog ng pagtulak sa pintong gawa sa plywood ay nagpatalon sa puso ni Lola Idang. Sa pintuan nakatayo ang 3 figura na tila mga aninong galing sa impyerno, sina Rodolfo, Doña Consuelo at Cassandra. Nasaan siya, matanda? Ang boses ni Consuelo ay puno ng puot habang tinatakpan ng kanyang ilong gamit ang isang panyong sutla dahil sa amoy ng estero sa labas. Ilabas mo ang malanding magnanakaw na iyon. Ma'am, Doña Consuelo, pilit na tumayo si Lola Idang, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa takot at panghihina. Wala po rito si Severina. Hindi ko po alam kung nasaan siya simula nang palayasin niyo siya. Huwag kang magsinunggaling, Camp, sigaw ni Rodolfo, habang padabog na pumasok sa loob at sinimulang itumba ang mga gamit ni Lola Idang. Ang maliit na mesa na may lamang platito ng biskwit ay tumalsik sa sahig, ang mga biskwit ay nadurog sa ilalim ng kanyang sapatos. Alam naming dito siya tatakbo. Ibinigay niya ba sa iyo ang perang ninakaw niya sa kumpanya ko? Sabihin mo, wala pong ninanakaw si Severina. Git ni Lola Idang, ang kanyang boses ay nagkaroon ng biglang lakas mula sa katotohanan.
Siya ang nagligtas sa inyo, siya ang bumubuhay sa inyo nang hindi nyo alam. Utang na loob, ma'am, maawa po kayo sa kanya. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lola Idang mula kay Doña Consuelo. Ang matanda ay nawalan ng balanse at napaupo sa sahig, ang kanyang ulo ay tumama sa gilid ng kahoy na higaan. Utang na loob ng tawa ni Consuelo, ang kanyang muka ay parang isang demonyong nakangisi. Kami ang may utang na loob, pinatira namin siya, pinakain at binihisan. At ikaw, matanda ka, ganyan mo ba ibabalik ang pagpapatrabaho namin sa iyo ng 30 taon, kampihan ng isang magnanakaw? Lumapit si Cassandra, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang paligid. Nakita niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng unan ni Lola Idang. Mabilis niya itong kinuha at binuksan. Sa loob ay may ilang pirso ng papel at isang lumang susi. Rodolfo, tingnan mo ito, tawag ni Cassandra, ang kanyang boses ay puno ng malisya. May mga dokumento rito, baka ito na ang ebidensya na itinatago nila ang kayamanan ng mga Dizon. Kinuha ni Rodolfo ang mga papel. Hindi ito pera kundi mga resibo ng mga gamot at pagkain na binili ni Severina para kay Lola Idang noong mga nakaraang buwan. Ngunit sa ilalim ng mga resibo may isang card na kulay ginto na may nakasulat na Amo Group, VIP Access. Nanlaki ang mga mata ni Rodolfo. Paanong nagkaroon ng ganito ang babaeng iyon, Amo Group? Ibig sabihin, totoo nga, nakapasok siya sa kumpanyang iyon para nakawan tayo ng mga kliyente. Ibigay niyo po sa akin yan. Para po yan sa kaligtasan ni Severina. Pagsusuma mo ni Lola Idang habang sinusubukang abutin ang mga papel, ngunit itinulak siya ni Rodolfo pabalik sa sahig. Marco, tawag ni Rodolfo sa labas, inuutusan ang isa sa kanyang mga tauhang natitira. Dalin ang matandang ito, gagamitin natin siyang pain. Kapag nalaman ni Severina na nasa kamay natin ang lola niya, lalabas at lalabas ang daga mula sa pinagtataguan niya. Mawa po kayo, may sakit po ako. Ang bange ni Lola Idang ay nilunod ng malakas na ulan na muling bumuhos sa labas. Kinaladkad si Lola Idang palabas ng kanyang dampa. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa maputik na eskinita, habang ang mga kapitbahay ay nanonood lamang sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang dumaan sa kabilang kalsada. Sa loob nito, isang pares ng mga mata ang nakakita sa lahat. Ang mga mata ni Severina ay nagdilim, ang kanyang kamao ay nabaon sa malambot na upuan ng sasakyan hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Severina. Hawak namin ang hininga ng matandang ito. Kung gusto mo siyang makitang buhay pa bukas, magpakita ka sa akin sa Amo Group Gala Night. Dalhin mo ang lahat ng perang ninakaw mo o sisiguraduhin kong ito na ang huling gabi ni Idang. Ang boses ni Rodolfo sa kabilang linya ng telepono ay tila kiskis ng kalawang sa pandinig ni Severina. Sa loob ng kanyang malawak na opisina, ang bawat salita ng dating asawa ay nag-iiwan ng malalim na sugat sa kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kawalang hiyaan nito. Nakatingin siya sa screen ng kanyang tablet kung saan ipinadala ni Rodolfo ang isang maikling video. Si Lola Idang nakatali sa isang lumang silya. Nangginginig at hirap na humihinga sa loob ng isang madilim na bodega. Ang kanang kamay ni Severina ay nakakuyom nang mahigpit sa gilid ng kanyang mahogany desk, hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling kahoy. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, puno ng puot at pag-aalala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipag-utos sa kanyang mga security team na pasukin ang bawat sulok ng Maynila para iligtas ang matanda, ngunit alam niyang kailangan niya ng kontrol. Ang galit ay dapat maging gasolina ng kanyang plano, hindi ang hadlang dito. Marco, tawag niya sa kanyang assistant sa pamamagitan ng intercom. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang balisong. Ipadala ang mga kasuotang ipinahanda ko sa mansion ng mga Dizon. Sabihin mo iyon ay regalo mula sa lihim na admirer ng kumpanya nila. Gusto kong pumasok sila sa gala night na mukhang mga reyna at hari bago ko sila hubaran ng dangal sa harap ng lahat. Sa mansion ng mga Dizon, tila nagbalik ang pag-asa sa gitna ng kadiliman. Dumating ang mga mamahaling gown at tuxedo, may mga tatak ng tanyag na designer. Tuwang-tuwa si Cassandra habang isinusukat ang isang pulang bestida na tila bagawa sa mga talulot ng rosas. Habang si Doña Consuelo naman ay halos maiyak sa tuwa nang makita ang isang set ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kanilang sala. Nakikita mo na, Rodolfo, sabi ni Consuelo
habang sinusuri ang kanyang sarili sa salamin. May mga tao pa ring nakakakilala sa ating pangalan. Ang Almo Group, marahil ay gusto nilang makipag-partner sa atin, kaya tayo binibigyan ng ganitong trato. At ang babaeng si Severina isang paina lang siya para makuha natin ang huling sentimong kailangan natin para bumangon. Tama ka mamad sagot ni Rodolfo habang inayos ang kanyang bowtie. Pagkatapos ng gabing ito, hindi na natin kailangan ang matandang idang na iyon at lalong hindi na natin kailangan si Severina. Kapag nakuha ko ang pera niya sa gala, itatapon ko siya pabalik sa kalsada kung saan siya nararapat. Dumating ang gabi ng gala. Ang Manila Hotel ay puno ng mga marangyang sasakyan at ang liwanag ng mga chandelier ay tila nakikipagpaligsahan sa mga bituin sa langit. Pagbaba ng pamilya Dizon mula sa isang inupahang sasakyan, itinaas nila ang kanilang mga noo dahan-dahang naglalakad sa red carpet habang ninanamnam ang atensyon ng mga photographer. Akala nila ito na ang kanilang muling pag-akyat sa rurok. Hindi nila alam ang bawat hakbang nila ay patungo sa isang bitag na walang labasan. Sa itaas ng balkonahe ng ballroom nakatayo ang isang figura sa anino. Nakatingin si Severina sa ibaba, ang kanyang muka ay bahagyang natatakpan ng isang maskarang ginto. Nakita niya ang pagpasok ni Rodolfo at Consuelo, ang kanilang mga ngiti na puno ng kaplastikan at kasakiman. Ang boses ng MC ay umalingaw sa buong bulwagan, nagpapatahimik sa lahat ng mga panauhin. Ladies and gentlemen, let us all welcome the person who made this night possible. The visionary behind the Amo Group, our chairman. Dahan-dahang humakbang si Severina palabas ng anino patungo sa liwanag. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Sa ibaba ang baso ng alak ni Rodolfo ay dahan-dahang nanginginig sa kanyang kamay nang makita ang pamilyar na hubog ng katawan ng babaeng nasa entablado. Mga kaibigan, mga panauhin, ikinararangal kong ipakilala sa inyo ang nag-iisang haligi ng Amo Group, ang babaeng nagmula sa hamak na simula ngunit ngayon ay nagpapatakbo ng pinakamalaking imperyo sa bansa. Let us welcome Chairman Severina Amo Vergara. Ang boses ng MC ay tila isang malakas na dagundong na nagpatahimik sa buong bulwagan. Sa entablado, dahan-dahang tinanggal ni Severina ang kanyang maskarang ginto. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tumama sa kanyang muka, nagpapakita ng isang kagandahang hindi lamang panlabas, kundi puno ng kapangyarihan at pagtitiis. Sa ibaba ng entablado, ang baso ng alak sa kamay ni Rodolfo ay tuluyang bumitaw. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay umalingaw-ngaw, ang pulang alak ay kumalat sa marmol na sahig na tila sariwang dugo, ngunit walang sino man ang nagabalang tumingin doon. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Severina. Hindi maaari. Ang bulong ni Rodolfo ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog at ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng yabang ay biglang naging kasing puti ng papel. Severina, paanong naging chairman ang isang baog at mahirap na babaeng tulad niya? Si Doña Consuelo ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang mga alahas na suot niya, mga alahas na inakala niyang galing sa isang admirer, ay biglang naging mabigat sa kanyang leeg, tila mga kadenang naging simbolo ng kanyang kahihiyan. Ang bawat mata sa ballroom, ang mga mata ng mga taong dati ay tinitingala niya, ay nakatingin na ngayon sa kanila nang may pagtataka at pangungutya. Rodolfo, sabihin mong nagkakamali lang ako. Pabulong na sigaw ni Consuelo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang babaeng yan, ang babaeng pinakain natin ng tira-tira, siya ang may-ari ng lahat ng ito. Dahan-dahang bumaba si Severina sa entablado, ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ng mga Dizon. Huminto siya sa tapat mismo ni Rodolfo, Consuelo at Cassandra. Ang kanyang muka ay walang emosyon, parang isang estatwang gawa sa yelo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot na 5 taon niyang itinago. Salamat sa pagdalo, Rodolfo. Ang boses ni Severina ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may talim ng isang kutsilyo. Nagustuhan niyo ba ang mga kasuotang ipinadala ko? Bagay na bagay sa inyo ang magkunwaring mayaman, kahit na ang katotohanan ay wala na kayong ititira, kahit ang dangal niyo sa gabing ito. Severina, anong ibig sabihin nito? Sa wakas ay nakapagsalita si Cassandra Pilit na itinatago ang takot sa likod ng galit. Ninakaw mo ang lahat ng ito, di ba? Ginamit mo ang pera ng mga Dizon para magtayo ng sarili mong kumpanya.
Isang mahinang tawa ang kumawala kay Severina, isang tawang puno ng pait. Ang pera nyo, Cassandra, ang bawat sentimong ginamit nyo sa loob ng 5 taon, ang pambayad sa sugal ni Rodolfo, ang pambili ng mga luho mo, ang panggamot sa alta presyon ni Consuelo, lahat ng iyon ay galing sa bulsa ko. Ako ang bumuhay sa inyo habang tinatrato nyo akong alila. Lalong lumapit si Severina kay Rodolfo. Sapat na para maramdaman ng lalaki ang lamig ng kanyang presensya. Inakala nyo na ang pagiging ulila ko ay kahinaan. Inakala nyo na ang pananahimik ko ay katangahan. Pero ang totoo, ang 5 taong iyon ay isang pagsubok. At napatunayan nyo na hindi kayo karapat-dapat sa kahit anong piraso ng aking mundo. Biglang lumapit si Marco at bumulong kay Severina. Chairman, nahanap na po ang kinaroroonan ni Lola Idang. Ligtas na po siya. Ang balitang yon ay tila nagbigay ng huling lakas kay Severina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rodolfo. Tapos na ang laro nyo. Ngayong gabi hindi lang ang kumpanya nyo ang kukunin ko. Kukunin ko ang lahat ng inakala nyong sa inyo. Security utos ni Severina nang hindi man lang tinataasan ang kanyang boses. Pakilabas ang mga taong ito. Hindi sila kabilang sa antas na ito. At pakisigurado na ang bawat camera ay nakatutok sa kanila habang itinatapon sila palabas ng gusaling ito. Habang pilit na kinakaladkad ng mga security guard, sina Rodolfo at Consuelo, palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng mga elite sa Maynila, ang huling nakita ni Severina ay ang pagguho ng mundo sa kanilang mga mata. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, isang boses mula sa likuran ang nagpatigil sa kanyang mundo. Hindi pa tapos ang lahat, Severina. Nakakalimutan mo yata ang isang mahalagang kasunduan. Ay isang lalaking naka-American na hindi niya kilala, ngunit may dalang aura ng kapangyarihan ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang lumang dokumento na may lagda ng kanyang ama. Ang malakas na ulan ay tila walang balak tumigil habang ang madilim na langit ng Maynila ay muling nagpapakita ng pot. Sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga Dizon, nakatayo sina Rodolfo at Doña Consuelo, basang-basa at nanginginig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila makapasok. Ang malalaking kadena na nakapulupot sa bakal na pinto at ang pulang selyo ng foreclosure ay tila mga hatol na nagsasabing wala na silang babalikan. Rodolfo, anak, anong mangyayari sa atin? Ang mga gamit ko, ang mga alahas ko, nandoon lahat sa loob. Ang boses ni Consuelo ay halos mawala na dahil sa lamig at desperasyon. Ang kanyang mamahaling gown na suot mula sa gala ay punong-puno na ng putik sa laylayan at ang kanyang ayos ay parang isang baliw na nawawala sa kalsada. Wala na, mama. Wala na tayong access sa kahit ano. Sagot ni Rodolfo, ang kanyang boses ay tuyot at walang buhay. Sa tabi nila si Cassandra ay panay ang pindot sa kanyang telepono, sinusubukang tawagan ang sinumang kakilala, ngunit lahat ay tila naglaho na parang bula. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Ang bintana nito ay bumaba at lumitaw ang muka ni Severina. Ang kanyang kagandahan ay lalong tumitingkad sa gitna ng kadiliman, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Sa isang iglap tila nakalimutan ni Doña Consuelo ang lahat ng kanyang pagmamalaki. Mabilis siyang lumapit sa sasakyan at biglang lumuhod sa putikan sa mismong pwesto kung saan itinulak si Severina ilang araw lang ang nakalilipas. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, nagsusumamo sa babaeng tinawag niyang hampas lupa. Severina, anak, patawarin mo kaming hikbi ni Consuelo, ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan at dumi ng kalsada. Nagkamali kami, nadala lang kami ng bugso ng damdamin. Pamilya tayo, di ba hindi mo matitiis ang iyong mama, Consuelo? Utang na loob, anak, buksan mo ang mansyon. Saan kami matutulog sa ganitong panahon? Tiningnan ni Severina ang kanyang biyanan. Naalala niya ang bawat gabi na pinaluhod siya nito sa sahig para lang linisin ang mga sapatos nito. Naalala niya ang bawat hapdi ng alak na isinaboy sa kanyang mukha. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay tila muling bumuka, ngunit hindi para magmakaawa, kundi para magpatigas ng loob. Pamilya, ang boses ni Severina ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumatagos sa buto. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng basura sa gitna ng bagyo. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng dangal ng isa't isa. Doña Consuelo, nakuha niyo na ang gusto niyo. Ang bahay na ito ay sa inyo na, di ba ipinangalan niyo na kay Cassandra? Bakit sa akin kayo humihingi ng tulong? Severina, parang awa mo na, singgit ni Rodolfo.
na lumapit din at bahagyang yumukod. Kahit ang bodega na lang, doon lang muna kami. Gagawin ko ang lahat, Severina. Babalik ako sa iyo, iiwan ko si Cassandra, magsimula tayong muli. Ay, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Severina. Tumingin siya kay Cassandra na ngayon ay halatang nandidiri sa hitsura ng mag-ina. Nakikita mo ba yan, Cassandra? Iyan ang lalaking pinagpalit mo sa akin. Isang lalaking handang itapon ang lahat pati na ikaw para lang sa pera. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Marco, itaas ang bintana, iuutos ni Severina ang kanyang tinig, ay wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Huwag, Severina, huwag mo kaming iwan dito. Ang sigaw ni Consuelo ay nilamon ng tunog ng makina ng sasakyan. Sinubukan niyang kumapit sa pinto ng sasakyan, ngunit dahil sa dulas ng putik muli siyang napasubsob sa kalsada. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa dumi, tila ba sinusubukang hawakan ang huling piraso ng kanyang nawalang kapangyarihan. Habang umandar ang sasakyan palayo, nakita ni Severina sa side mirror ang tatlong figurang naiwan sa ilalim ng ulan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, ang kanyang puso ay mabigat pa rin. Ang lalaking lumapit sa kanya sa gala night, si Attorney Victor, ay muling tumawag sa kanyang isip. Ang Yaman and Amo Group ay may madilim na sikreto. Chairman, yung boses ni Victor ay parang isang multo na sumusunod sa kanya. Kung hindi ka susunod sa gusto ko, ang lahat ng ito ay mawawala sa iyo nang mas mabilis pa sa pagpikit ng mata. Sino ang lalaking iyon at anong sikreto ang itinatago ng kanyang ama na maaaring sumira sa lahat ng kanyang ipinaglaban? Ang gabi ng paghihiganti ay tila nagbubukas ng isang bagong pinto patungo sa isang mas malalim na bangin. Hindi kita kailanman minahal, Rodolfo. Ginamit lang kita para pagtaguan ang mga taong naghahabol sa akin. Isang malaking pagkakamali ang akala ko ay mayaman ka, pero isa ka lang palang hungkag na lalaking umasa sa asawa. Ang boses ni Cassandra ay wala ng bahid ng tamis na dati ay nagpapalambot sa puso ni Rodolfo. Sa loob ng isang maliit at amoy amag na kwarto, sa isang mumurahing motel, ang tanging lugar na nakayanan ng natitirang barya sa bulsa ni Rodolfo, ang katotohanan ay mas nakakasulasok pa kaysa sa paligid. Nakatayo si Cassandra sa harap ng isang sira-sirang maleta. Mabilis na isinisilid ang kanyang mga mamahaling damit na unti-unti nang nawawalan ng kinang. Nakatitig lang si Rodolfo sa babaeng pinagpalit niya sa kanyang dangal. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Ano ang sinabi mo, ang lahat ng kwento mo tungkol sa mga investments niyo sa abroad? Ang yaman ng pamilya mo sa Singapore? Lahat ba yon ay kasinungalingan? Ay, isang mapait na tawa ang kumawala kay Cassandra habang isinasara niya ang zipper ng maleta. Singapore, Rodolfo, ang pamilya ko ay baon sa utang sa bawat sulok ng bansa. Lumapit ako sa iyo dahil akala ko ay ikaw ang sasagip sa akin. Akala ko ay totoo ang mga balita na ang Dyson Group ay lumalangoy sa pera. Pero nalaman ko ang bawat sentimong ginagastos natin ay galing pala kay Severina. Lumapit si Cassandra kay Rodolfo, ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. Ikaw ang naging maskara ko, Rodolfo. At ngayong wala ka ng silbi, bakit pa ako mananatili? Mas mabuti pang mabulok ako sa kalsada kaysa makasama ang isang talunang gaya mo. Bago pa man makasagot si Rodolfo, isang malakas na tunog ng pagkatok ang dinala ng hangin. Ngunit hindi ito katok ng pag-asa. Nang buksan ni Cassandra ang pinto, hindi pulis ang bumungad sa kanya kundi si Marco. Ang assistant ni Severina ay nakatayo doon, may hawak na isang asul na folder. Ang kanyang presensya sa ganoong karumihang lugar ay tila isang malaking insulto. Miss Cassandra, ang boses ni Marco ay formal ngunit puno ng pangungutya. Narito ako para ibigay ang mga dokumento mula sa mga tunay mong pinagkakautangan. Nalaman ni Chairman Severina na nagtatago ka sa ilalim ng pangalang Dizon para takasan ang mga estafa cases mo sa labas ng bansa. Ngayong gabi ang lahat ng impormasyong iyon ay naibigay na namin sa mga autoridad. Namilog ang mga mata ni Cassandra sa takot. Ang kanyang maskara ng pagiging elite ay tuluyan ng nadurog. Hindi ito maaari, sabihin mo kay Severina mag-uusap kami, maawa siya sa akin. Ang awa ay para sa mga taong marunong rumespeto. Miss Cassandra, tugon ni Marco, habang dahan-dahang tumatalikod. Para sa iyo, ang mayroon lamang kami ay katarungan. Sa kabilang bahagi ng lungsod sa loob ng kanyang tahimik na opisina, nakaupo si Severina habang nakatingin sa ulan na tumatama sa bintana. Hawak niya ang isang lumang litrato ng kanyang ama. Ngunit ang katahimikan ay muling binasag ng pagpasok ni Attorney Victor. Ang lalaking ito ay tila isang anino na hindi niya matakasan. Napakahusay ng pagkakalantad mo sa babaeng iyon, Chairman Tom.
Wika ni Victor habang inilalagay ang isang lumang dilaw na papel sa ibabaw ng mesa ni Severina. Pero huwag nating kalimutan ang dahilan kung bakit narito ako. Ang kayamanan ng GMO Group na hawak mo ngayon. Alam mo ba kung kaninong dugo ang nagpatayo nito? Ang ama mo ay hindi ang bayaning inaakala mo. Nanginig ang mga daliri ni Severina habang binabasa ang unang talata ng dokumento. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang laso na sumisira sa tanging magandang alaala na mayroon siya. Ano ang gusto mo, Victor? Ang boses ni Severina ay nanginginig, isang tunog ng isang taong nagsisimula ng gumuho ang pundasyon ng mundo. Simple lang ang ngiti ni Victor, isang ngiting kasing talim ng isang pangil. Gusto ko ang kalahati ng kumpanya. O kaya naman panoorin mong mawala ang lahat ng pinaghirapan mong dangal sa isang iglap lang. Severina, kahit para na lang sa 5 taon nating pagsasama, huwag mo akong hayaang mamatay sa kalsada na parang aso. Ang boses ni Rodolfo ay basag, puno ng panginginig na hindi lamang dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Nakatayo siya sa labas ng gate ng Amo Tower. Ang kanyang hitsura ay malayo na sa makisig na negosyanteng hinangaan noon. Ang kanyang polo ay may mantsa ng putik, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang hininga ay amoy alak at dusa. Sa loob ng kanyang marangyang sasakyan, nakatingin si Severina sa lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Isang malalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang dibdib. Hindi ito hapdi ng pag-ibig, kundi hapdi ng pagkadismaya. Hawak-hawak niya sa kanyang kandungan ang folder na ibinigay ni Attorney Victor, ang folder na naglalaman ng mga dokumentong nagsasabing ang kayamanang tinatamasa niya ngayon ay bunga ng isang madilim na transaksyon ng kanyang ama noong unang panahon. Ang muling pagpapakita ni Rodolfo ay tila isang asin na ibinubudbod sa sariwang sugat. Sa sandaling ito, habang nakatingin siya sa asawang nagtaksil sa kanya, naramdaman ni Severina ang bigat ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang bawat gabing pinaluha siya nito, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat pagkakataon na pinili niyang manahimik para sa kapayapaan ng kanilang tahanan, lahat ng iyon ay nagbalik sa kanyang alaala. Severina, alam kong nagkamali ako, muling pagsusumamo ni Rodolfo, habang idinidikit ang kanyang mukha sa salamin ng sasakyan. Niloko lang ako ni Cassandra. Siya ang may kasalanan ng lahat, kung hindi dahil sa kanya masaya pa rin tayo ngayon. Patawarin mo ako, kahit bilang kaibigan na lang, tulungan mo ako. Dahan-dahang ibinaba ni Severina ang bintana ng sasakyan. Ang malamig na hangin ay pumasok sa loob, dala ang amoy ng kalsada at ang desperasyon ni Rodolfo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaki, mga matang dati ay tinitingnan niya ng may paghanga, ngunit ngayon ay tinitingnan na lamang niya ng may habag na walang kasamang respeto. Rodolfo, ang boses ni Severina ay mahinahon, parang isang bulong na may dalang bigat ng isang hatol. 5 taon akong nanalangin na sana ay makita mo ang halaga ko. 5 taon kong tinalikuran ang pangalan ko para lang maging asawa mo. Pero ang tanging ibinigay mo sa akin ay ang putikan sa labas ng mansyon nyo. Babawi ako, Severina, magtatrabaho ako para sa iyo. Kahit utility man sa kumpanya mo, tatanggapin ko, hikbi ni Rodolfo habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Severina na nakapatong sa bintana. Mabilis na iniwas ni Severina ang kanyang kamay. Ang hapdi sa kanyang lalamunan ay tila isang bara na ayaw mawala. Ang huling baraha mo, Rodolfo, ay ang pag-ibig na matagal mo nang pinatay. Huwag mong gamitin ang nakaraan natin para iligtas ang kasalukuyan mong dusa. Ang Severina na minahal mo o ang Severina na sinaktan mo ay wala na. Kinuha ni Severina ang kanyang suot na wedding ring mula sa kanyang daliri. Isang simpleng ginto na matagal niyang iningatan bilang simbolo ng kanyang katapatan. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon bago ito dahan-dahang binitawan. Ang singsing ay bumagsak sa putikan sa paanan ni Rodolfo. Ang tunog nito ay tila isang huling hantungan ng kanilang pagsasama. Yan na lang ang natitirang halaga ng relasyon natin, Rodolfo. Pulutin mo, ibenta mo at gamitin mo para makakain ka. Pero huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko. Severina, huwag, ang sigaw ni Rodolfo ay nilunod ng tunog ng mabilis na pag-angat ng bintana ng sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo, hindi lumingon si Severina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa folder ni Attorney Victor. Ang kanyang mundo ay tila muling niyanig. Kung totoo ang nakasulat sa mga dokumentong ito, ang katarungang ipinaglalaban niya ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan. Sino nga ba ang tunay na biktima sa kwentong ito? Siya ba na nawalan ng dangal o ang mga taong nasaktan ng kanyang ama
para lang maibigay sa kanya ang imperyong ito. Wala na po kayong karapatang manatili rito. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay pag-aari na ng bangko. Ang boses ng sheriff ay walang emotion, tila isang makina na nagbabasa ng isang formal na hatol. Sa harap ng mansion ng mga Dyson, ang mga tauhan ng kumpanya ay nagsimula ng maglabas ng mga muebles. Ang malalaking sofa na gawa sa mamahaling balat, ang mga dambuhalang painting na dati ay ipinagmamalaki ni Doña Consuelo, at ang bawat piraso ng kanilang karangyaan ay tinitipon na ngayon sa gilid ng kalsada na parang mga basura. Sandali, huwag niyo iyang hawakan. Iyan ay galing pa sa lola ko, sigaw ni Doña Consuelo, habang pilit na inaagaw ang isang lumang florera mula sa kamay ng isang manggagawa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay puno ng pawis at luha, at ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng kahihiyan. Rodolfo, gawin mo ang paraan, tawagan mo ang mga kaibigan mo. Nakatayo lang si Rodolfo sa isang tabi, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong kislap ng pag-asa. Sino ang tatawagan niya? Ang mga kaibigang kasama niya sa inuman noon ay hindi na sumasagot sa kanyang mga text. Ang mga kliyenteng inakala niyang tapat sa kanya ay mas nauna pa sa pagtalikod nang malaman ang balita tungkol sa Dizon Group. Mamatama na mahinang bulong ni Rodolfo, ang kanyang boses ay tila isang pagod na buntong hininga. Wala na tayong magagawa, tapos na ang lahat. Anong tapos na? Hindi maaaring mabulok tayo sa kalsada. Lalong nagwala ang matanda. Sinubukan niyang pumasok muli sa loob ng mansion, ngunit hinarangan siya ng 2 security guard. Ang tunog ng dambuhalang pintong bakal na nagsasara at ang pagpihit ng bagong susi ay tila huling tibok ng puso ng kanilang pamilya. Mula sa di kalayuan sa loob ng kanyang itim na sasakyan, pinapanood ni Severina ang bawat eksena. Nakikita niya kung paano napaupo si Doña Consuelo sa isang lumang silya sa gitna ng sidewalk habang ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Nakikita niya ang pagguho ng palasyong gawa sa kasinungalingan at pagmamalaki. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nararamdaman niya ang tamis ng tagumpay. Ngunit sa bawat paghikbi ni Consuelo, na nakikita niya may isang bahagi ng puso ni Severina na nakakaramdam ng isang kakaibang bigat. Hindi ito awa para sa kanila, kundi isang malalim na pagod-pagod sa galit, pagod sa puot. Chairman, handa na po ang mga dokumento para sa tuluyang pagsasara ng kaso, wika ni Marco habang nakatingin din sa labas. Sa loob ng 1 oras ang balitang ito ay kakalat na sa buong bansa. Ang pangalang Dizon ay magiging simbolo na ng pagbagsak. Hinawakan ni Severina ang folder na nasa kanyang tabi, ang folder ni Attorney Victor. Ang bawat salita tungkol sa kanyang ama ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa kanyang kaligayahan. Inisip niya ano ang pagkakaiba niya sa pamilya Dizon, kung ang pundasyon ng kanyang yaman ay bunga rin ng pagkakamali. Marco, ang boses ni Severina ay puno ng kapaguran. Ibigay mo ang address ng isang maliit na apartment sa kanila. Huwag mong sabihing galing sa akin. Ipaalam mo na lang na iyon ay bahagi ng humanitarian settlement ng bangko. Ayaw kong mamatay sila sa gutom. Gusto kong mabuhay sila para makita nila ang bawat araw ng kanilang pagkatalo. Bago pa man makasagot si Marco, biglang tumunog ang telepono ni Severina. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Cassandra ang bumungad, ngunit hindi ito ang mapagmataas na Cassandra na kilala niya. Severina, tulungan mo ako. Ang boses ni Cassandra ay puno ng takot, at sa background ay maririnig ang tunog ng mga nagmamadaling yabag at malalakas na sigaw ng mga lalaki. Nahuli nila ako, ang mga pinagkakautangan ko, papatayin nila ako kung hindi mo ako tutulungan. Alam ko ang sikreto ni Attorney Victor, alam ko kung paano mo siya matatalo. Napabangon si Severina mula sa kanyang pagkakasandal. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Nasaan ka, Cassandra? Ang tawag ay biglang naputol. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila naging mas mabigat. Ang pagguho ng palasyo ng mga Dizon ay simula pa lamang pala ng isang mas mapanganib na digmaan. Pirma o kahihiyan, Chairman. Mamili ka sa 2 bago magbukas ang stock market bukas. Isang stroke lang ng panulat mo at mananatiling bayani ang ama mo sa paningin ng mundo. Kung hindi panoorin mong maging abo ang imperyong itinayo niya sa kasinungalingan. Ang boses ni Attorney Victor A. tila isang malamig na bulong ng kamatayan sa loob ng tahimik na silid. Nakatayo si Severina sa tapat ng kanyang bintana, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga ilaw ng lungsod na tila mga munting bituin
na dahan-dahang namamatay. Sa kanyang kamay, hawak niya ang gintong pluma na dati ay pag-aari ng kanyang ama, isang simbolo ng dangal na ngayon ay tila nagiging isang mabigat na pasanin. Sa kabilang bahagi ng silid pumasok si Marco na may dalang balita na nagpabilis sa tibok ng puso ni Severina. Ang mga tauhan ng kumpanya ay nahanap na ang kinaroroonan ni Cassandra. Sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod, ang babaeng dati ay itinuturing niyang kaagaw sa lahat ay kasalukuyang nakagapos nagbabayad sa mga utang na hindi niya kayang bayaran. Ngunit higit sa takot para sa buhay ni Cassandra, ang kailangan ni Severina ay ang katotohanang hawak nito. Chairman, handa na po ang mga autoridad, bulong ni Marco. Ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis. Si Attorney Victor ay hindi lamang naghihintay ng pirma nyo, naghihintay siya ng pagkakataon na tuluyan kayong ilibing sa limot. Huminga ng malalim si Severina. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Sa loob ng 5 taon, tiniis niya ang bawat lait at tusa dahil sa pag-aakalang ang kanyang ama ay isang malinis na tao. Ngayong gabi ang katotohanang iyon ay sinusubok. Pagdating nila sa bodega, ang dilim ay tila may dalang bigat na nakakasakal. Walang tunog ng baril, walang sigawan ng marhas, tanging ang mabigat na yabag ng mga pulis sa semento at ang mahinang iyak ni Cassandra mula sa sulok. Nang makita ni Severina si Cassandra na ang muka ay puno ng pasa at ang buhok, ay magulo, isang hindi maipaliwanag na habag ang nanaig sa kanya. Hindi awa para sa isang kaibigan, kundi habag para sa isang kapwa babaeng naging biktima ng sariling pagkaganid. Severina, ang folder, ang boses ni Cassandra ay halos isang hangin na lamang. Sa ilalim ng sahig ng opisina ni Victor, ang orihinal na kasunduan. Hindi ang ama mo ang nagkanulo. Ang ama ni Victor, siya ang nagnakaw at ibinintang sa tatay mo. Ang bawat salita ni Cassandra ay tila isang gamot sa sugat ng kaluluwa ni Severina. Ang bigat na 5 taon niyang dinala ay biglang gumaan. Hindi kriminal ang kanyang ama. Isa siyang biktima ng isang mas malaking sabwatan. Sa tulong ng mga autoridad at ng impormasyong ibinigay ni Cassandra, ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo. Sa harap ng korte kinabukasan, hindi na si Severina ang nakayuko. Sa kanyang suot na puting silk, na tila simbolo ng kanyang muling pagkabuhay, hinarap niya si Attorney Victor. Ang hustisya attorney ay hindi nabibili ng takot. Ang boses ni Severina ay umalingaw-ngaw sa loob ng courtroom, matatag at puno ng dignidad. Inakala mo na dahil naging alila ako sa loob ng 5 taon, ay nakalimutan ko na kung paano lumaban. Ngunit doon mo napatunayan ang iyong pagkakamali. Ang pagtitiis ko ang naging sandata ko para makita ang bawat butas sa iyong mga plano, habang binabasa ng hukom ang utos ng pag-aresto kay Victor. Para sa kasong falsification of documents at blackmail, ang lahat ng mata ay nakatuon sa tagumpay ni Severina. Ngunit sa isang sulok ng courtroom, nakita niya si Rodolfo at Doña Consuelo. Nakaupo sila sa pinakahuling hilera, ang kanilang mga damit ay luma at kupas, ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan. Wala na ang kanilang yabang, wala na ang kanilang kapangyarihan. Nang magtagpo ang mga mata ni Severina at Rodolfo, nakita ng babae ang pagsisisi sa mga mata ng lalaki, isang pagsisising huli na para sa lahat. Ngunit sa halip na ngumiti ng may paghihiganti si Severina, ay dahan-dahang tumalikod. Ang katarunggang nakuha niya ay hindi lamang para sa kanyang yaman, kundi para sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Chairman, ano po ang susunod nating hakbang? Tanong ni Marco. Habang naglalakad sila palabas ng gusali, sinalubong ng mainit na sikat ng araw pagkatapos ng mahabang panahon ng ulan. Tapusin na natin ang lahat ng connection sa mga Dizon, Marco, sagot ni Severina habang nakatingin sa malayo. Ibigay ang kaukulang tulong para sa pagpapagamot ni Lola Idang. At si Cassandra, hayaan siyang harapin ang batas para sa kanyang mga estafa cases, pero siguraduhin na ligtas siya sa loob. Ang hustisya ay dapat patas kahit sa mga taong sumira sa atin. Ang pagguho ng nakaraan ay naging pundasyon ng isang bagong bukas. Si Severina, ang reynang itinapon sa putikan, ay muling nakatayo hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa katotohanang nagpalaya sa kanya. Sana ang mga alahas ko, Rodolfo. Bakit kailangan nating kumain ng ganitong uri ng pagkain? Hindi ko kayang lunukin ang lasa ng kahirapang ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig hindi na dahil sa autoridad,
kundi dahil sa matinding panghihina at gutom. Sa loob ng isang maliit at madilim na unit sa isang tenement sa Tondo, ang lugar na dati ay tinatawag niyang pugad ng mga daga, ang reyna ng mga Dizon ay dahan-dahang nalalanta. Ang kanyang balat na dati ay pinapakinis ng mga mamahaling cream ay tuyot na ngayon, at ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng brilyante ay may mga sugat na mula sa pagtatangkang maglaban ng sariling damit. Nakahiga si Consuelo sa isang manipis na banig na katitig sa kisameng may mga mantsa ng tagas ng ulan. Ang amoy ng estero mula sa labas at ang ingay ng mga batang naglalaro sa kalsada ay tila mga huni ng impyerno sa kanyang pandinig. Sa tabi niya si Rodolfo ay nakaupo sa isang plastik na silya-tulala at walang kibo. Ang kanyang asawa na dati ay katuwang niya sa pagmamalaki ay tila naging isang anino na lamang ng nakaraan. Mama, wala na tayong pera. Yan na lang ang nakayanan ng tulong na ibinigay ng bangko. Sagot ni Rodolfo, ang kanyang boses ay walang buhay, tila isang sirang plaka. Dapat ay magpasalamat tayo dahil may bubong pa tayo sa itaas ng ating mga ulo. Magpasalamat, humalakhak ng mapait si Consuelo, ang kanyang tawa ay nauwi sa isang mahabang ubo. Magpapasalamat ako sa pagtira sa lugar na ito. Rodolfo, ako si Doña Consuelo Dizon. Hindi ako nababagay dito. Isang marahang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Dahil sa takot na baka ito ay mga naniningil ng utang, hindi agad kumilos si Rodolfo. Ngunit nang bumukas ang pinto, hindi galit na muka ang bumungad, kundi ang amoy ng mamahaling pabango, isang amoy na tila galing sa ibang mundo. Pumasok si Severina. Ang kanyang puting gown ay tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na kwarto. Ang kanyang presensya ay napakalakas, sapat para mapatayo si Rodolfo sa gulat at mapabangon si Consuelo mula sa kanyang banig. Severina, anak. Ang boses ni Consuelo ay biglang nagbago, naging malambing at puno ng pagmamakaawa, ang sining ng gaslighting na kabisadong-kabisado niya. Alam ko hindi mo kami matitiis. Narito ka ba para sunduin kami? Patawarin mo na ang iyong mama. Alam mo namang tumatanda na ako, nagkakamali lang ako ng pananalita noon. Tiningnan ni Severina ang kanyang biyenan. Nakikita niya ang bawat linya ng pagtanda sa mukha nito, ang bawat bakas ng dusa. Ngunit sa halip na galit ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Ang mura at light na dati ay sumusugat sa kanya ay wala ng kapangyarihan. Hindi ako narito para sunduin kayo, Doña Consuelo. Ang boses ni Severina ay matatag, parang agos ng malinis na tubig. Narito ako para ibigay ang huling utang na loob na sinasabi nyo. Ito ang mga papeles ng apartment na tinutuluyan nyo. Binayaran ko na ito ng buo para sa susunod na 10 taon. Hindi kayo mapapalayas, ngunit hindi rin kayo makakabalik sa mansyon. 10 taon sa lugar na ito, sigaw ni Consuelo. Ang kanyang tunay na kulay ay muling lumitaw. Gusto mo ba akong mamatay dito, Severina? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa iyo, pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa akin. Consuelo, pagtatama ni Severina ang kanyang mga mata, ay diretsong nakatingin sa matanda. Ay narito pa rin ako nakatayo at buo ang pagkatao. Kayo ay bilanggo ng sarili ninyong kasakiman. Ang karma nyo ay hindi ang pagiging mahirap. Ang karma nyo ay ang mabuhay sa bawat araw na alam ninyong ang babaeng minaltrato nyo ang tanging dahilan kung bakit kayo may kinakain. Lumapit si Severina sa bintana, tiningnan ang mga taong nagtatrabaho sa labas. Ang mga taong tinatawag niyong hampas lupa ay mas marangal pa kaysa sa inyo dahil sila marunong magmahal ng walang kapalit. Kayo, minahal nyo lang ang sarili nyo hanggang sa wala nang natira sa paligid nyo. Inilapag ni Severina ang isang maliit na sobre sa mesa. Iyan ay para sa gamot mo. Huwag mong sayangin sa luho dahil iyan na ang huli. Mula ngayon ang pangalang Dizon at amo ay wala ng connection. Habang naglalakad si Severina, palabas narinig niya ang paghagulgol ni Consuelo. Isang iyak ng galit at panghihinayang. Sinubukan siyang habulin ni Rodolfo, ngunit huminto ang lalaki sa pintuan, hindi makahakbang palabas dahil sa bigat ng kanyang kahihiyan. Pagbaba ni Severina sa gusali, sinalubong siya ni Marco. Chairman, maayos na po ang lahat. Nakahanda na ang sasakyan patungo sa foundation. Huminga ng malalim si Severina. Ang hangin ay amoy ulan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito malamig. Ito ay amoy ng kalayaan. Ang bawat hakbang niya palayo sa tenement ay tila naghuhugas sa huling mantsa ng kanyang nakaraan. Ang reynang itinapon sa putikan ay hindi lang basta nakabangon. Siya ay lumipad patungo sa liwanag na siya mismo ang lumikha. Ngunit sa dulo ng kalsada, isang pamilyar na mukha ang naghihintay sa kanya sa ilalim ng puno ng nara.
Isang taong matagal na niyang hindi nakikita na may dalang isang bungkos ng puting bulaklak. Ang bawat sugat na natamo natin sa gitna ng bagyo ay hindi lamang tanda ng sakit, kundi patunay na tayo ay muling nabuo at gumaling. Ang boses ni Severina ay malumanay parang isang awit na nagbibigay ng pag-asa sa loob ng malawak na hardin ng Sikat ng Kalayaan Foundation. Sa harap niya 12 ng mga kababayhan. Ang nakikinig mga kababayhang tulad niya ay dumaan sa putikan ng pang-aapi, ngunit ngayon ay unti-unti nang naglalakad patungo sa kanilang sariling liwanag. Sa gilid ng entablado nakaupo si Lola Idang sa isang wheelchair. Maayos na ang kanyang hitsura, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinapanood ang babaeng itinuring niyang apo. Ang bawat paghinga ng matanda ay hindi nahirap. Ito ay puno na ng kapayapaan mula sa pag-aalagang ibinigay ni Severina. Lumingon si Severina sa lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng Nara, si Gabriel. Siya ang anak ng dating kasosyo ng kanyang ama na lihim na tumulong sa kanya para ilantad ang mga anomalya ni Victor. Ang mga puting bulaklak na hawak nito kanina ay nakalagay na ngayon sa isang florera sa loob ng center, nagbibigay ng bango na humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Chairman handa na po ang ribbon-cutting ceremony. Bulong ni Marco na ngayon ay hindi lamang isang assistant, kundi isang tapat na kaibigan. Habang hinahawakan ni Severina ang gunting, sandali siyang napapikit. Naalala niya ang gabi ng bagyo, ang lamig ng alak sa kanyang mukha at ang dumi ng putik sa kanyang mga palad. Ngunit ang mga alaalang iyon ay hindi na nagdadala ng hapdi. Ang bawat patak ng ulan noon ay tila naging binyag para sa kanyang bagong pagkatao. Para sa mga babaeng nakalimutan na ang kanilang halaga, wika ni Severina, bago gupitin ang laso. Para sa mga pusong dinurog, ngunit piniling maging buo muli. Ang bahay na ito ay sa inyo. Dito wala ng alila. Dito lahat tayo ay reyna ng ating sariling buhay. Ang tunog ng malalakas na palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang bawat tunog ng pagtama ng mga palad ay tila isang selebrasyon ng kalayaan. Nakita ni Severina ang paglapit ng isang batang ina na may dalang sanggol, isang imahe ng kinabukasan na dati ay inakala niyang hindi niya makakamit. Pagkatapos ng seremonya, naglakad si Severina patungo kay Gabriel. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng ginintuang kislap sa kanyang balat. Ano ang pakiramdam, Severina? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Pakiramdam ko ay sa wakas nakahinga na ako ng maluwag, sagot ni Severina habang nakatingin sa malayo kung nasaan ang mga dambuhalang gusali ng Maynila. Ang yaman at kapangyarihan ay mga kasangkapan lamang. Ang tunay na tagumpay ay ang makita ang iyong sarili sa salamin at hindi na mahiya sa kung sino ka. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang mga daliri ni Severina. Walang halong pilit, walang halong interes, isang simpleng paghawak na nagpaparamdam ng seguridad at respeto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi naramdaman ni Severina ang pangangailangang umiwas. Tapos na ang digmaan, Severina, bulong ni Gabriel. Ngayon oras na para mabuhay ka para sa sarili mo. Tumango si Severina, ang kanyang puso ay punong-puno ng isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Ang reynang nagmula sa putikan ay hindi na kailangang bumalik sa kanyang palasyo para patunayan ang kanyang halaga. Ang kanyang palasyo ay ang bawat buhay na natulungan niya at ang kanyang korona ay ang dangal na hinding-hindi na muling mayuyurakan ng kahit sino. Isang hapon na puno ng gintong sinag ng araw ang bumabalot sa balkonahe ng bagong tahanan ni Severina. Malayo ito sa ingay ng lungsod, malayo sa mga alaala ng mansyong puno ng puot. Sa baba maririnig ang mahinang tawanan ng mga bata sa hardin at ang tunog ng hangin na humahaplos sa mga dahon ng Nara. Ang bawat hininga ng paligid ay tila isang pasasalamat sa katahimikang matagal na ipinagkait sa kanya. Nakatayo si Severina habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Sa kanyang tabi nakaupo si Lola Idang, payapang natutulog habang ang isang makapal na kumot ay nakabalot sa kanyang mga binti. Tiningnan ni Severina ang kanyang sariling mga kamay. Wala na ang mga kalyo, wala na ang mga gasgas mula sa pagkayod sa putikan, ngunit ang mga linyang naroon ay nagsisilbing mapa ng kanyang naging paglalakbay. Nabalitaan niya nitong nakarang linggo ang kalagayan ni Rodolfo. Namamasada na ito ngayon bilang isang driver ng jeep, sinusubukang mabuhay ng marangal sa unang pagkakataon. Si Doña Consuelo naman ay nananatiling nasa apartment, mas matanda na at mas tahimik, nilulunok ang bawat araw ng pag-iisa habang nakatingin sa mga lumang litrato ng kanilang nakaraan.
Naitanong ni Severina sa kanyang sarili, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang banayad na ngiti. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap sa mga taong sumira sa iyo. Para kay Severina, ang pagpapatawad ay ang pagbitaw sa bigat ng galit na matagal niyang dinala. Hindi na siya nagigising sa madaling araw na may kasamang takot o pagnanais na makita silang magdusa. Ang kanilang karma ay ang kanilang buhay at ang kanyang katarungan ay ang kanyang kapayapaan. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa 5 taon ng pagtitiis at sa sandaling iyon, ang huling kadena ng pamilya Dizon ay tuluyan ng naputol. Dumating si Gabriel sa kanyang tabi, dala ang isang maliit na folder ng mga plano para sa pagpapalawak ng Sikat ng Kalayaan Foundation. Hindi siya nagsalita, sa halip ay dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Severina. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang uri ng seguridad na hindi kailanman naramdaman ni Severina noon. Isang pag-ibig na hindi nanghihingi ng sakripisyo, kundi nag-aalok ng suporta. Iniisip mo pa rin ba sila? Mahinahong tanong ni Gabriel. Iniisip ko ang babaeng tumayo sa ulan, 5 taon na ang nakalilipas. Sagot ni Severina, ang kanyang boses ay puno ng lalim. Gusto ko lang sabihin sa kanya na ang putik na dumikit sa kanyang balat ay hindi dumi kundi pataba, para sa bulaklak na siya ngayon. Ang aral ng kanyang buhay ay malinaw na parang kristal. Ang tunay na utang na loob ay hindi ang pagpapakubaba sa mga taong umapi sa iyo dahil sa isang nakaraang pabor. Ang tunay na utang na loob ay ang pagpapahalaga sa sariling dangal at ang pagbangon para sa mga hindi makabangon. Ang bawat babaeng pumapasok sa kanyang foundation ay isang paalala na walang sino man ang nararapat na manatili sa dilim. Habang lumulubog ang araw, naghahalo ang kulay kahel at lila sa langit, tila isang napakalawak na painting ng pag-asa. Si Severina, ang reynang itinapon at minaltrato, ay hindi na tumitingin sa likuran. Ang bawat hakbang niya pasalong ay isang patunay na ang puso ay maaaring mabasag, ngunit sa bawat piraso nito, maaari kang bumuo ng isang mundong mas matatag, mas malakas, at mas puno ng pag-ibig. Ang bagyong nagdaan ay nag-iwan ng mga sugat, ngunit ang sikat ng araw sa umagang ito ay nagdala ng isang bagong simula. Isang simula kung saan ang bawat reyna ay may sariling korna at ang bawat kwento ay nagtatapos sa kapayapaang pinaghirapan at karapat-dapat na makamit. Sa bawat paglubog ng araw, tila may dalang pangako na ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahan nang naghihilom sa ilalim ng bagong liwanag. Ang bawat hakbang palayo sa dilim ay isang tagumpay na nararapat nating ipagdiwang. Magamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matyagang pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay ni Severina. Habang binubuo ko ang kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan hinarap ni Severina ang hagupit ng ulan at ang kanyang mga biniling gamot ay walang awang nayurakan sa putik, hindi ko mapigilang mapaluha at makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib. Ang bawat salita ay hanggo sa mga totoong hibla ng buhay ng mga kababaihang patuloy na lumalaban at nagtitiis sa gitna ng kawalang katarungan. Inilaan namin ang aming puso at matinding pagsisiyasat sa bawat damdamin upang masiguradong ang mensahe and kwentong ito ay tapat na makakaabot sa inyong mga kaluluwa. Tandaan nating ang putik na dumidikit sa ating mga paa sa gitna ng ating paghihirap ay hindi isang dumi na dapat nating ikahiya, kundi ito ang nagsisilbing pataba upang mas lalong maging makulay at matatag ang pag-usbong ng ating sariling dangal. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Severina na bigyan pa rin ng matitirhan ang pamilya Dizon sa kabila ng lahat ng kanilang kalupitan? O dapat ba ay hinayaan na lang niya silang tuluyang mabulok sa kalsada? Nais ko ring itanong, nasaan po kayo ngayon habang nakikinig sa ating audio? Marahil ay kasalukuyan kayong nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagtutupi ng mga damit, o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Ibahagi niyo naman sa comment section ang inyong mga saloobin o kahit ang inyong sariling mga kwento ng pagbangon, dahil dito ay palaging may nakikinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang humilom. Nawa ay manatili kayong matatag, puno ng pag-asa at matapang na mabuhay sa sarili ninyong paraan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento ang reyna sa likod ng putik. Paalala, ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin ang madla at maghatid ng positibong mensahe sa ating buhay.